Shoutout kay Romeo Conchada at kay Katsakino Dukusin at sa iba pa nating tagapakinig. At ngayon ang balita natin, itong Hinebra. Malamang pakawalan na. Itong si Aljon Mariano at itong si Jared Dillinger dito sa Northport, Batang Pier. Kapalit ng 6'7", forward center nito na si Ben Adamos. Kung anyong matatandaan itong si Ben Adamos ay kabilang doon sa trade kung saan eventually itong si Alin Bulanadi napunta dito sa Northport, Batang Pier. Si Don Troliano naman dito sa SMB, and of course si Robert Bolick doon sa TNT, plus si Chris Rosales kasama doon sa Northport. Pero mukhang interesado lang ang Hinebra dito kay Ben Adamos. Si Ben Adamos ay masasabi natin na isang project player. Ito ay 6'7", pwedeng maglaro ng center. Pero ito ay mostly merong outside shot, para siyang stretch 4. Parang Troy Rosario ang laro kumbaga. So sasabihin ng iba, bakit naman kukuha niya ng Hinebra kung ang kinakailangan nila ay post-up player? Well, hindi pa po tapos mag-trade ang Hinebra. Una nilang kukunin itong si Ben Adamos para magkaroon sila ng big man na may tira sa labas. Nakita kasi ng Hinebra na nung si Jamie Malonzo na injure doon sa game nila sa San Miguel, wala na silang maibang mapuntahang big man na may tira sa labas. Kaya nangyari, kinlag ng SMB yung gitna, wala na makadrive na guards at wala namang Hinebra player na makashoot sa labas. So kung meron kang Ben Adamos, meron na silang scorer doon sa labas. So sa ngayon, yan ang tinitignan ng Hinebra. Ite-trade nila itong si Aljon Mariano at si Jared Dillinger para dito kay Ben Adamos para magkaroon sila ng isang bagong player. At susundan pa yan ng isa pang trade para naman sila ay makakuha pa ng ibang mga players na kailangan, katulad ng isang guard at ng isa pang big man o kaya ay isang shooting forward. Yan ngayon ang gagawin ng Hinebra para yung lineup nila ay maging mas competitive para dito sa darating na Philippine Cup. Mukhang hindi matutuloy itong si James Yap dito sa Magnolia Chicken Templados. At ang latest na balita ay ito ay baka sa Blackwater mapunta. Inamin nung may-ari ng Blackwater na si Diosel Dusi na inofera niya itong si James Yap para maglaro dito sa kanilang koponan. Hindi pa natin natitiyak kung tatanggapin ito ni James Yap, pero mukhang ayon doon sa mga insiders ay walang offer ang Magnolia na kunin ang nabanggit na guard. Medyo maraming nanghihinayang dito dahil ang gusto ng mga fans magtapos yung karera nitong si James Yap dito sa team kung saan siya nakilala, itong Magnolia Chicken Templados. Pero mukhang long shot daw yan o malabo nang mangyari at malamang ito ay sa Blackwater maglaro. Kung ano man ang magiging sitwasyon dito, sinabi ni Diosel Dusi na kumpirmado na meron silang offer dito kay James Yap at titignan na lang natin kung tatanggapin niya ito. Sa ngayon kasi, sa veterano na talaga ito si James Yap at hindi na siya kasing bilis nung dati, pero yung shooting niya ay nandun pa rin at syempre iyan ang kinakailangan ngayon ng isang team katulad ng Blackwater. Marami silang mga rookies at batang guards at syempre pwedeng maging mentor itong si James Yap dyan at makatutulong itong si Yap dito sa rotation ni Coach Jeffrey Cariaso. Sa ngayon, ang balita pa, meron daw 2 pang teams na interesado dito kay James Yap pero hindi pa natin natitiyak kung ito nga ay Magnolia. Kasi ngayon kasi, of course, kung Magnolia yan, malamang tatanggapin ni James Yap yung offer pero depende pa rin syempre kung ano ang magiging usapan dyan. Ang maliwanag dito, mukhang hindi pa magre-retiro itong si James Yap dahil sa paniniwala niya ay kaya pa rin niya na maglaro dito sa PBA. At kapag nabibigyan naman ng minuto, nakikita natin na itong si James Yap ay meron pa rin namang pinapakita at ibig niya sabihin ay kaya pa rin niya kahit papaano na maglaro at ipakita na yung form niya noong Grand Slam years ay nailalabas pa rin.